Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Joms Aguilar from Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat sa inyong mensahe tungkol sa pagpapatibay ng pamilya. Ito po ang unang question. Kung Diyos ang nagtatag ng pamilya at ito ay mahalaga sa Kanya, bakit kung minsan ay pinapabayaan niyang masira ito at maapektuhan ang buhay ng mga bata? Nako, sa totoo lang, kahit na kunyari ako yung contractor ng isang condominium unit, ikaw pa rin ang titira, ikaw pa rin mag-aalaga. Diba? Kaya hindi ibig sabihin na pinabayaan kita para sirain yan. Hangad ng Diyos na maayos ang ating buhay, kaya binigyan niya tayo ng mga instructions how to keep the maintenance. Ang problema natin, we do not follow the manual. Kaya nga sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and have good success. Kaya hindi kababayaan ng Diyos yun. Tayo ang sumuway sa paraan ng Diyos at we want to live independently from God. Thank you dyan, Pastor Bong. Ito po ang pangalawang question. Kung totoong nakakatulong ang salita ng Diyos sa pagtataguyod ng pamilya, bakit may mga pamilya na hindi naman naniniwala sa Panginoon, ngunit mukhang maayos ang pamumuhay nila? At may mga Kristiyano naman na magulo ang buhay at ang pamilya. Sa totoo lang, hindi yung kaalaman sa salita ng Diyos, kundi yung pag-apply ng salita ng Diyos. May mga tao, tulad na sabi sa Roma, Kabanatang 1, hindi man nila alam ang kautusan, pero nasa puso nila at ginagawa nila ito nang hindi nila alam. Sila ay pinagpapala ng Diyos. Ganon din sa atin, na minsan, kahit hindi nila alam, pero yung kanilang pamamalakad sa pamilya ay ayon sa salita ng Diyos. Kaya naman, maayos ang kanilang pamilya. Ngunit may mga ilan na alam nila na sila ay sa Panginoon, pero hindi sila sumusunod sa paraan ng Diyos. They're not even willing to be intentional, to know and to follow the ways of God. Kaya ang gulo-gulo rin ng pamilya, kaya nagiging parang hipokrito pa nga ang nangyayari. Thank you po, Pastor Bong. Ito po ang huling tanong. Paano mo hihikayatin ang mga pamilyang Kristiyano na magsilbi sa simbahan kung sila ay nahihirapan sa schedule, lalo na kung may mga maliliitang bata? Ito po ba ay sapat na dahilan para hindi muna mag-attend at mag-ministry? Unang-una, dapat natin maintindihan, may mga stages sa buhay. No? Ang ministry is not only in the church setting. Minsan, to take care of your children is a ministry. Pero, you can minister to other Christians in the context of the church with your children. Expose them so that they too will see kung paano maglingkod sa Diyos. Alam nyo, nung ako nasa ministry, dala ko lahat yung mga anak ko. Pag may kasal ako, meron akong counseling, dala ko sila. And I praise God na kahit sila ngayon, ay nakikita nila yung importance of serving people, God's people especially, and even those who are not yet God's people. Nakita nila kung gaano kahalaga yung mga buhay ng mga tao ito. And I praise God that they too love the Lord. Kaya, anong dahilan? Sa totoo lang, ito lang. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. And sa totoo lang, kung mahal natin si Lord, God will give us the wisdom on how to do it. Praise God. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At kung nais nyo pang mas malaman ng disenyo ng Diyos para sa pamilya at pagtibayin ito, iniimbitahan namin kayo sa Counterflow Family Conference with the theme, Refresh. This coming September 21st, we have great speakers and surprises na nakahanda para sa inyo. Para sa mas maraming detalye o pagbili ng ticket, visit counterflow.ph. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!